Welcome to my channel. Ngayon naman po ang ating i-discuss sa vlog ay yung mga nag-aasawa ng foreigner. So kung Filipina kayo or Filipino kayo, ang mapapangasawa nyo ay ibang nationality at hindi Filipino, panoorin nyo po ang vlog na ito. Okay, kapag nagsasubmit po ng requirements ang isang foreigner na makakapag-asawa ng Filipina or Filipino, ano-ano po ba yung mga original na dapat i-submit? Okay. Number 1 po, ang birth certificate. Siyempre po, ang legal capacity dapat po ay original. Ang certificate of no impediment ay pareho po na legal capacity, dapat din po original. At kung may divorce paper, dapat din po original. So, yan tatlo po na yan, kailangan po na original. Ang passport po ba, paano isasabit? Pwede po yan i-xerox together with the stamp na dumating sila sa Pilipinas. So, ayan po yung kailangan, yung first page kung saan nandun ang information at ang stamp ng Philippines kung kailan siya dumating. Okay, ikalawang tanong para sa mag-aasawa ng hindi Pilipino. Ilang days po dapat sila nandito bago kami ikasal? Okay, ang 10 days processing po nito sa mga hindi Filipino ang mapapangasawa ay dapat i-count nyo po. Tapos mag-a-add po kayo ng days kasi yun po yung processing ng marriage license. So mag-a-add kayo ng days para sa preparation naman ng kasal ninyo. It's either simbahan, hotel o restaurant. So at least man lang po, naka 15 days para magamit po natin yung, at least naka 15 days na bakasyon sila dito para magamit po ito. Pero yun po ay mabilis na dates na po o time frame. Hanggat maaari sana at least 2 to 3 weeks para medyo mag-enjoy naman at hindi nagmamadali. Okay, ano pong ilalagay na address? Kasi bumili po siya ng condo dito sa Pilipinas. Ang ilalagay ko po bang address ay yung condo dito sa Pilipinas? Hindi po. Kasi po siya po ay declared na foreigner o non-Filipino. Dapat po ang address na ilalagay niya nandun sa ibang bansa kung saan siya nakatira. Well and good kung meron na kayong condo dito, may address na kayo dito, pero ang kukunin pa rin po yung nationality niya kung saan siya nanggaling. Okay, paano po yan? Ika-apat na tanong na to, sarado po ang embassy ngayon namin. Halos maraming sarang embassy ngayon because of the pandemic and post-pandemic. So, may mga embassy po na sarado. Kailangan lang po natin na proof na siya ay sarado. And then, tatapatan po ito ng affidavit na ito po ay sarado. So, hindi kayo makakakuha ng legal capacity or certificate of no impediment. Pero dapat po ito ay alam sa local registry para mabigyan po kayo ng tamang affidavit. Okay, ikalima. Paano po kung walang schedule ng seminar? Nandito na po siya, available naman po siya umattend. Hindi po available sa date na kung saan yung date ng seminar ay hindi kami available or nakaalis na po siya. Yan ang nagiging problem natin. So, halimbawa po, ang schedule ng seminar ay time na paalis na siya o aalis na siya o wala na siya dito sa Pilipinas, maaaring makipag-usap po kayo sa LCR para po may address po yung inyong problema. Okay. If ever na magkaroon pa rin po kayo ng problema dito, nandito po ang Cara Events Philippines to assist you. Tawagan nyo lang po kami o mag-comment lang po kayo o mag-direct comment po kayo sa FB or sa page namin para matulungan po namin kayo to assist your needs or requirements sa local civil registry and including also the Philippine Statistical Authority requirements. Okay? Sana nagustuhan nyo po yung ating video sa mga mag-aasawa ng foreigner. Libre po ang consultancy namin. Pwede kayong lumapit sa amin anytime. So, wag muna po silang papapuntahin dito sa Pilipinas ang hindi nyo pa po alam ito. Kasi sayang naman po yung bakasyon nila kung sila naman po ay hindi aabot sa petsa ng kasal ninyo at paalis na siya upon release ng marriage license. So, kayo rin po magkakaproblema. Kasi we had before yung British na kinasal namin with the Filipina. Saglit lang yung bakasyon niya. Yung release ng lisensya niya ay yung time ng flight niya. So, hindi talaga pwede. So, kailangan nandito siya by the time na siya po ay kakasal. So, kung limited ang bakasyon niya, talagang malaking problema po. Remember, may mga requirements at days po na kailangan nandito siya. Okay, paano gustuhan niyo po ang ating video? Please share and like. And of course, comment po kayo, lalo na itong may kinalaman sa non-Filipino, yung mga foreigner ang mapapangasawa, para hindi po tayo magkamali. Okay? Thank you so much.